ito pa rin ang frontliners. Kasama po natin si Asek Zen Collins. Kapag pinag-uusapan po natin mga Pilipinos, sa estimate po ng Department of Foreign Affairs, ilan po ang populasyon ng mga Pilipino sa Europa ngayon? Ngayon, ang figure ko, 2012, 800,000. 800,000. 800,000 legal Filipinos. Oo, dahil yung mga documented, maraming... Tama yung papeles. Tamang papeles. And kapag pinag-uusapan natin 800,000 legal at documented Filipinos, ano yung mga trabaho usually or majority ng ating mga populasyon dyan? Actually, depende yan kung anong bansa. Kung sabihin natin sa UK, Inglaterra, marami ang mga healthcare workers, Yes. yung mga nagtatrabaho sa ospital, nurses, yung mga nag-aalaga ng matatanda, no? Caregivers, etc. Ngayon sa Italy naman, madami tayong domestic helpers. And of course, as I said, depende sa bansa, ibang mga trabaho natin. We have also professionals, we have teachers, halo-halo. Sa ating pagrerelasyon sa European sa EU, European Union, ano ang nakakamit naman ng Pilipinas mula sa bansa nila? Dahil tayo, binibigyan po natin sila ng mga OFWs, no, they say. But in return, how does the European Union help the Philippines? Okay, yeah, ang ugnayan, ang relationship ay symbiotic, no? Win-win. We help each other, maintain peace, stability, prosperity. Okay, ang EU as EU is the third largest grant donor sa Pilipinas. Typhoon Yolanda. Yes. EU as an aggregation. Pero at the same time, yung mga member states ng EU, pinakamalaki ring donors dyan sa itong last super typhoon natin. For example, ang binigay ng UK is the number one Yes. aid donor, no? Mga 240 million. 240 million. Or pounds? No, $240 million. Okay. Transposed na yun into Yes, dollars. yes. But that statistic was as of December 2013. And they continue still. And they to help. that continues. Patuloy ang kanilang tulong. So that's on the humanitarian assistance side. Ang sinasabi natin, ang pinakamalaking partner ng Pilipinas sa humanitarian aspect is Europe. UK, yes, Europe. Because Europe, of course, hindi ba kung sila rule of law, democracy, mga ganon. So, pangalawa naman sa trade, our overall trade with European partners is something like $10 billion. It's not a very big figure. Yes. Kailangan magtrabaho pa tayo para lumaki pa siya. Pero 10 billion is okay. It's a substantial amount. It's nothing to laugh at. Pero I'll play a little But please do. devil's advocate. Isa sa mga sinasabi nga itong usapin tungkol sa WTO, no? And isa sa mga tinitignan nga ng mga experts, isa sa mga rason kung bakit hindi nagsasucceed o nababagalan ang proseso sa WTO dahil yung position ng EU as a developed aggregation laban sa mga developing nations, no. So ang panawagan parati ng EU countries, buksan niyo ang inyong ekonomiya, no. Ang panawagan naman ng Pilipinas at ng mga developing countries, wag naman ninyo i-subsidize yung inyong mga agriculture or whatever, no? Handa naman kaming makipag-competensya sa inyo. Pero doon parati nagkakaroon ng, sabi natin na matinding diskusyon. Anong tingin ninyo ang pwedeng solusyon dito? If I had the answer, I'll be foreign minister. Yes. Pero it's an ongoing discussion. It's an ongoing discussion. Kasi this reflects the orientation, the orientation of each side. Yes. Of each side. Tayo bilang developing country, gusto natin ng differentiated responsibility. Dahil nga
kumbaga, sa karera, okay, they fired the gun, mas nauna tumakbo Oo. yung Europe. Yes. Nahuli tayo. Nahuli tayo. Di dapat meron tayo yung palugit na when we makakahabol. started, makakahabol. That's right. So, no, as far as the Philippines is concerned, I believe that we should stick to our position. No, kailangan maunawaan nila na huli na tayong nagumpisa. Yes. Not only that, malaki yung ating mga population. Kung tinitignan nila ang karapatan ng tao, sila may pananagutan rin sa atin. Because we are human, when you talk of human rights, Yes. to me, it's not just, freedom of speech, etc. One human right is the right to be prosperous, the right to Yes. work, Yes. the right to be dignified, Yes. right? And we can only have this if we then manage the rules in such a way that it will be fair. Yes. Kunyari, mas matanda ka sa akin, tapos, kunyari, merong contest dyan. Siyempre, mas may experience ka, di ba? So, you have to consider these differences. And if they help us, we have the markets for their products. Yes. We have the markets, we have the growth. So, Europe should not be short-sighted na kailangan ganito agad. No, they have to think in Long term. from a long-term perspective. That's my take on that. I think yun nga ang sinasabi ng ating Pangulo, no? Level playing field, yeah. o patas ng labanan. Yeah. Babalikan po natin si Asek Zen Collinson. You're here with us in Frontliners.